Pagkatapos na palayasin sa kanyang tahanan isang aso ang nagtipon ng isang grupo ng mga galit na aso upang gumanti sa lahat ng nanakit sa kanya. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang White God mula sa taon ng 2014. Dahil sa pagmamahal sa kanyang aso na si Hagen, palagi ginugugol ni Lily ang kanyang oras na naglalaro kasama ito. At dahil aalis ang kanyang ina para sa isang negosyo, ang batang babae ay kailangan gumugol ng susunod na 3 buwan kasama ang kanyang ama na nagtatrabaho bilang isang supervisor sa isang slaughterhouse. At matapos na magtrabaho buong hapon, tinapos ni Daniel ang paglilinis at lumabas upang batiin ang kanyang anak at nagulat nang malaman na kasama nito si Hagen. At dahil ayaw niya sa mga aso, tumanggi si Daniel na alagaan ito, ngunit walang mapag-iwanan ang kanyang dating asawa sa aso at napilitan ang lalaki na tanggapin ito. At matapos na umalis ang kanyang ina, lumapit si Lily sa kanyang ama na masyadong istrikto at pinaluwa sa kanya ang chewing gum. At kasama ang kanyang anak umuwi sila, kung saan tinanong ng isa sa kapitbahay ang tungkol kay Hagen at sinabi na ang mga asong walang lahi ay dapat nakarehistro upang manatili ito sa condominium. At dahil ayaw nitong magbayad ng fee, sinabi ni Daniel na aalisin din niya ito sa lalong madaling panahon at pumasok sa apartment bago pa makita ng iba ang hayop. At sa loob ng bahay, nagpatuloy ang lalaki sa pagiging malupit kay Hagen at pinigilan si Lily na pakainin ito ng pagkain ng tao at pinatulog ito bilang parusa. At sa silid, inayos ni Daniel ang higaan para kay Lily at tinanong kung saan nito gusto, ngunit sumagot ang bata na hindi na ito mahalaga basta kasama niya si Hagen. At malinaw na hindi ito tinanggap ni Daniel at sinabing hindi natutulog ang aso sa kama at kinaladkad si Hagen sa kwelyo at dinala sa banyo. At dahil hindi ito sanay na maiwan buong gabi, umiyak ang aso at nagpasya si Lily na puntahan siya upang samahan siya. At muli tumanggi ang kanyang ama at sinabi sa kanya na matulog na, ngunit hindi ito sumunod at nagpunta pa rin sa banyo at tumugtog ng trumpeta upang pakalmahin si Hagen at nagpalipas ng gabi sa banyo kasama ang aso. At sa sumunod na umaga, nagising ang lahat sa doorbell at pumunta si Daniel upang sagutin ito at nakita ang isang animal control inspector at sinabing nakatanggap ito ng tip tungkol sa pagkakaroon niya ng hindi rehistradong aso. Sinubukan ni Daniel magsinungaling sa pagsabing walang aso sa bahay, ngunit binuksan ni Lily ang banyo at pumunta si Hagen sa pintuan dahilan upang makita siya ng inspector. At sa oras na makita nito ang hayop, sinabi ng lalaki na bawal ito at hiniling si Daniel na magbayad ng fee, ngunit tumanggi ito at sinabing ang aso ay pag-aari ng kanyang dating asawa at maaari nitong ibigay doon ang bill. At dahil tumanggi ang lalaki na magbayad, sinabi ng inspector na dadalhin ito si Hagen sa pound at sinabi ni Daniel na siya na mismo ang gagawa at sinarado ang pinto sa mukha ng opisyal. At nang marinig ang lahat, si Lily ay nag-alala sa aso at nagpasya na tumakas kasama si Hagen at dinala ito sa bundok upang makita ang tanawin. At pagkaraan ng ilang sandali, pumunta si Lily sa kanyang music lesson at isinama si Hagen at itinago sa isang aparador. At sa sandaling yun, pumasok ang guro sa silid at sinimulan ang orkestra at gumawa ng sapat na ingay upang hindi mapansin ang iyak ni Hagen. At nang malapit nang matapos ang musika, na curious ang aso sa mga galaw ng guro at lumabas sa aparador upang lapitan siya. At sa oras na mapansin nito ang aso, tinanong ng guro kung kaninong alaga ito at sumagot si Lily upang umalis kasama si Hagen. At nang makita ito, sinabi ng guro na manatili ito at kung lalabas ito sa silid ay hindi na ito pwedeng bumalik, ngunit walang pakialam si Lily at umalis dahilan upang ma-expel ang bata. Habang tinutulak ang kanyang bisikleta pabalik sa bahay, nakita si Lily ng kanyang ama na nagsimulang magreklamo sa kanya at sinabing hinahanap siya nito ng ilang oras at halos tumawag na sa pulis. At matapos na isakay sa sasakyan, tinanong ni Daniel kung bakit dinala ni Lily sa Hagen sa klase at sinabi ng babae na ayaw nitong mapunta ang aso sa shelter. Sinabi ng lalaki na hindi ito magbabayad upang mapanatili ang aso at ayaw na nitong nasa apartment ang aso at sinisisi ang hayop sa pagtakas ni Lily. At muli sinabi ng bata na ayaw nitong dalhin ang aso sa shelter at sumagot si Daniel na iiwan niya ito sa lansangan at huminto upang iwan si Hagen sa gitna ng kalsada. At desperado, sinubukan ni Lily na pigilan ito, ngunit ibinalik siya ni Daniel sa kotse at nagsimulang magmadaling umuwi at iniwan ang kawawang aso sa kalye. At dahil nalito, sinubukan ni Hagen na sumunod sa sasakyan, ngunit hindi niya ito nasundan at nauwi ito sa pag-iwan sa kanya na ikinadurog ng puso ni Lily. At habang nagdurusa ang aso sa kalye ng mag-isa, naghintay ang bata na makatulog ang kanyang ama at naghanda na lumabas upang hanapin siya. Ngunit napansin ni Daniel ang kanyang mga galaw at nahuli ito na kumukuha ng pagkain sa ref at naantala ang kanyang plano. At mag-isa sa lansangan, naglakad si Hagen sa lungsod at nagsimulang masanay sa ingay ng mga tao. At pagkatapos ng ilang oras ng paglalakad, nagsimulang magutom ang aso at lumapit sa isang butcher upang humiling ng pagkain. Samantala, nakita ni Hagen ang isang puting aso at nagpasya ito na sundan nito, kung saan nakilala nito ang iba pang aso.
At nang makita nila ang iba pang hayop ay nagsimulang tumahol sa kanya na ikinagalit ng butcher na pinalayas silang lahat. At dahil hindi ito sanay, hindi napansin ni Hagan ang galit ng tao at nanatiling nakatayo na halos muntik ng mahuli ng lalaki. At dahil sa takot tumakbo ang aso sa loob ng tindahan at sinubukan na magtago ngunit nahuli siya nito. At nang malapit nang tapusin si Hagan, lumitaw ang puting aso at ginulo ang butcher at nagpahintulot sa kanila na makatakas. Desperado tumakbo ang dalawa sa kalye hanggang sa marating nila ang bakanteng lote na puno ng iba pang asong kalye. At sa kabilang ng malaking grupo na natiling malayo si Hagan at pinagmasdan ang lahat ngunit hindi rin nagtagal ang katahimikan. At sa sumunod na umaga dumating ang ilang shelter worker at nagsimulang hulihin ang mga aso na itinali sila at nilagay sa mga hawla. At matapos na mahuli ang ilan sa kanila, nakita ng dalawang empleyado si Hagan at nagsimula silang habulin ng mga ito. At dahil natakot, sinubukan ng mga hayop na magtago sa ilang basura ngunit nahanap sila ng mga empleyado at muling sinundan. At dahil sa tulong ng ilang tao sa kalye, muling nahanap ng dalawa ang landas ng mga aso at sinundan sila hanggang sa McCorner ito. At dahil walang ibang mapupuntahan, na natiling nakatayo ang aso habang papalapit ang mga lalaki. At ngayon natahimik na ang aso na pagtanto ng isa sa mga lalaki na mayroon siyang collar at hindi asong gala at lumapit sa kanya upang himasin siya. At sa pagsamantala sa katotohanan na ang hayop ay mabait, dumating ang isa pang lalaki dala ang laso upang hulihin ito, ngunit sa mga oras na gagawin niya ito, muling lumitaw ang aso at nagsimulang tumahol. At nagawang gambalahin ang dalawa upang muling makatakas si Hagan. At sa pagpapatuloy sa paghabol, tumakbo ang aso sa lansangan ng lungsod hanggang sa matulungan ito ng isang pulubing lalaki na nagpasyang itago siya sa ilalim ng kanyang kumot. At salamat sa pag-uugali ng lalaki, nawala ng dalawa ang landas sa hayop at si Hagan ay nagawang makaligtas. At matapos na umalis ang dalawa, itinali ng lalaki si Hagan at sinimulan siyang dalhin papalayo. Samantala dinala ni Daniel si Lily pabalik sa kanyang klase at pinilit itong humingi ng tawad at pinilit din itong magsinungaling sa pagsabi ng ayaw na nito kay Hagan dahil kinagat nito ang kanyang ama. Tinanong ng guro kung dinala ba nila ang aso sa shelter at sumagot si Lily na tumakas ito at hindi na nila ito muling makikita pa. Tinanggap ng guro ang kanyang paumanhin at nagpasya na bigyan siya ng isa pang pagkakataon at bumalik sa klase na parang walang nangyari. At dahil dito hindi makapag-focus si Lily sa musika at nagpasya na magsimulang hanapin si Hagan at nagdikit ng mga poster sa buong lungsod. At matapos ang ilang oras ng paghahanap, umalis ang bata sa kalagitnaan ng ulan at nagpunta sa isang party kung nasaan ang mga kasama niya. At doon tinanong siya ni Trixie kung natagpuan nito ang kanyang aso at nakiusap si Peter na lubayan nito si Lily ng mag-isa. Nagsimulang makipag-usap si Peter kay Lily at nagpakita ng pag-aalala sa kanya at nangako rin na tutulong maglagay ng poster dahilan upang makaramdam ng espesyal ang babae para sa lalaki. At sa kabilang banda ng lungsod, dinala ng pulubi si Hagan sa isang restaurant at sinubukan siyang ibenta sa may-ari at sinabing kaya nitong talunin ang kahit anong aso at humiling ng 8,000 sa kanya. Tumugon ang lalaki na isa lamang itong ordinaryong monger at nag-alok ng 2,000 at inilagay ang tali sa aso at ikinulong sa likod. At ilang araw ang lumipas, isang mamimili na si Ivan ang lumitaw at naging interesado kay Hagan at nag-alok ng 150,000 para sa aso. At matapos na bilhin ang hayop, binigay ni Ivan ang isang pil na halos nagpatulog agad kay Hagan at dinala ito sa lihim na kulungan ng mga aso. At doon ang lalaki ay naghanda ng isang shake upang palakasin ni Hagan at inilista ito sa isang laban. At sa laban na nakatakda, pinakawalan ni Ivan si Hagan at sinimulan siyang hatawin ng metal na bagay upang gawin itong mas marahas. At dahil hindi pa nakontento, nagpatuloy ang lalaki sa kanyang pagsasanay at mas pinahirapan ang aso ng higit pa at hinahampas ito upang tumakbo ng mas mabilis. At bukod pa dito, naghanda si Ivan ng isang ineksyon at ibinigay ito kay Hagan na nagpahilo sa aso hanggang sa mawalan ito ng malay. At sinamantala ang pagkakataon upang patalimin ang kanyang ngipin. At ngayon na ang kagat ng aso ay mas nakakamatay, nagpatuloy ang lalaki sa pagsasanay nito at mas lalong naging agresibo ang hayop. At dahil hindi alam kung ano ang dinaranas ng kanyang partner, pumunta si Lily sa klase kung saan tinanong ng guro kung tungkol saan ang kanta. At nang tanungin, sinabi ng dalaga na ang musika ay isang paraan ng pagpapahayag ng pag-ibig, ngunit hindi niya ito maiintindihan dahil wala siyang puso. At bilang paraan upang parusahan ang bata, pinalabas ng lalaki ang lahat ng estudyante at naiwan si Lily ng ilang oras at pinilit itong mag-ensayo ng mas matagal. At pagkatapos ng kanyang parusa, nagpasya si Lily na hanapin ang kanyang aso sa shelter at hinarap ng isang empleyado na nagtanong kung gaano na ito katagal na nawawala, at nang malaman nito na ilang linggo na, sinabi ng babae na hindi nabuhay si Hagan at sinabihan si Lily na sumuko na sa paghahanap. At dahil sa galit, inakusahan ng bata ang babae sa pagkuha ng buhay ng ilang aso at umalis sa labis na pagkabigo.
At sa labas ng lungsod dumating si Ivan para sa laban at binayaran ang fee at dinala si Hagen sa ring. At sa oras ng laban kailangan harapin ng aso ang isang malaking Rottweiler ngunit sa kabila ng pagiging mas maliit na gawa ni Hagen na madaig ang laban at nagbigay ng ilang nakakamatay na kagat sa leeg ng kanyang kalaban. At sa ganitong paraan nagawa ng aso na manalo sa paligsahan at umakit sa atensyon ng ibang mga tao na nag-alok ng pera para sa kanya. Malinaw na tumanggi si Ivan sa pagbenta at ang isa sa mga lalaki ay nagpasya na patayin ang ilaw sa lugar dahilan upang makalaya si Hagen at iniwan ang lalaki sa lugar. At habang tumatakbo ang kanyang aso sa lansangan pumunta si Lily kay Peter at hiniling na pumunta sa isang party kasama niya. At dahil ang matatanda lang ang tinatanggap sa lugar nagpanggap ang lalaki na nobya nito si Lily at dinala siya sa loob kung saan umaasa ang babae na makipag-date sa kanya. At nang makapasok sa loob nais ni Lily na mapalapit kay Peter ngunit mabilis na binitawan ng lalaki ang kanyang kamay at pumunta sa tabi ni Trixie na kasama niya buong gabi. At matapos na kunin ni Peter ang kanyang jacket upang protektahan si Trixie sa lamig nagselos si Lily at nagsimulang uminom hanggang sa mawalan ito ng malay. At sa sumunod na umaga nagising ang bata sa isang pulis ng aso na dumidila sa kanyang mukha at dinala sa istasyon ng pulis kung saan umupo ito sa tabi ng isang pulis na babae hanggang sa dumating ang kanyang ama. At nang dumating ito upang kunin ang kanyang anak si Daniel ay nakipag-usap sa pulis at nagsimulang kunin si Lily palabas. At sa kalagitnaan ang lalaki ay nagsisi sa kanyang kinikilos at humingi ng paumanhin sa kanyang anak at sinabing ayaw niya itong mapahamak. At upang ipakita ang kanyang pagsisisi iminungkahi ni Daniel na pumunta sila sa shelter upang maghanap ng bagong tuta ngunit tumanggi si Lily at sinabi nitong ayaw niya ng bagong aso. At sa bahay nagsimulang kumilos ng iba si Daniel at humiling ng pahinga sa trabaho upang makasama nito ang kanyang anak ngunit sinabi ng dalaga na hindi na ito kailangan at hinikayat siya nito na pumunta sa trabaho at nangako na hindi na nito hahanapin si Hagen. At malapit sa sentro bumalik ang aso sa bakanting lote at muling nakita ang puting aso na masayang makita siya. At magkasama ang dalawa ay ginugulang kanilang araw nang naglalaro ngunit nang magpunta sila sa dalampasigan upang maghanap ng pagkain muli silang na-corner ng animal control na inihatid sila sa shelter. At nang dumating ang mga aso napansin ng mga empleyado na si Hagen ay may injury sa kanyang paa at nagpasya na ihiwalay ito sa iba pa at dinala ang aso kung saan matatagpuan ang klinik. At doon nakita ni Hagen ang empleyado na itinatapon ang isang aso at nagsimulang matakot na ito ang kanyang kapalaran. Samantala dinala ang aso sa kanyang hawla at nagpalipas ng ilang araw nang hindi kumakain o nakikisalamuha sa ibang hayop at umiinom lamang ng tubig. At sa kulungan dumating ang isang grupo ng tao para tignan ang mga aso at isang babae ang naging interesado kay Hagen na lumapit sa kulungan upang hawakan siya. At dahil sa pagsasanay ni Ivan inatake ng aso ang babae at muntik nang nakagat ang kanyang kamay. At nang marinig ito ng babae pumunta ang empleyado sa hawla at inalis si Hagen mula sa pag-aampon at dinala ito sa likuran. At sa mga oras na ilalagay ito sa hawla nagawa ni Hagen na makawala at nagsimulang umungol sa empleyado. At sa halip na pakalmahin nito sinubukan ng lalaki na takutin ang aso at nauwi ito sa pagkagat sa kanya sa leeg at bumagsak sa lupa na wala ng buhay. At sa loob ng hawla ang iba pang aso ay itinulak ang katawan ng lalaki at nagawang makalabas ng kulungan na pinamumunuan ni Hagen. At dahil walang ideya sa nangyayari naghanda si Lily para sa kanyang pagtatanghal at nagpunta sa teatro upang tumugtog kasama ang grupo niya habang si Hagen ay pinangunahan ang isang grupo ng mga aso patungo sa venue ng orkestra. At sa paligid ng lungsod napansin ng mga tao na ang mga aso ay nakawala at nagsimulang kumalat ang takot dahil nagdulot ng labis na kaguluhan ang mga aso sa paligid. At matapos na tumawid sa buong lungsod dumating ang mga aso sa venue na ikinatakot ng mga tao sa pamamagitan lamang ng presensya nila. At sa oras na makita niya ang mga hayop na pagtanto ni Lily na naroon sila dahil sa kanya at dinala ang kanyang trumpeta upang pumunta kay Hagen. At nang napagtanto kung ano ang plano niya sinubukan ni Peter na pigilan siya sa pagsabing mapanganib ito ngunit nakita nito kung gaano kadeterminado ang babae na magpatuloy at nagpasya na tulungan siya. At matapos na bumaba ng hagdan dumating sila sa exit at kinuha ni Lily ang kanyang bisikleta upang hanapin si Hagen. Nagpunta ito sa sentro kung saan nagsimula itong habulin ng isang grupo ng aso at dahil sa takot nagpedal si Lily ng mabilis at nauwi sa pagsagasa sa kanya ng mga aso at bumagsak sa lupa. At kahit na natomba wala sa mga aso ang kumagat sa kanya at bumangon ang babae upang magpatuloy sa kanyang paghahanap. At sa gabi kumakain ang may-ari ng restaurant nang dumating ang mga aso upang gumanti at nang makita nito ang hayop sa tingin ng lalaki na bumalik ito sa kanya at nagsimulang tawagin ito ngunit tumayo lang si Hagen na nakatingin sa kanya. Nang biglang lumitaw ang iba pang aso at lahat ay nagtungo sa lalaki ng sama-sama at nagtamo ng ilang kagat upang ipaghiganti ang kanilang pinuno.
At habang naghahanap pa rin kay Hagen, dumating si Lily sa restaurant at nakita ang salamin na puro dugo. At kasunod niya dumating din ang mga pulis at tinanong kung nakita nito ang nangyari at sinabing dadalhin nila ito pauwi. At dahil hindi alam ang gagawin, sinunod ng dalaga ang pulis at sumakay sa sasakyan, ngunit sa sandaling magambala ito, sinamantala niya ito at tumakbo sa kabilang pinto. At sa paghahanap kay Hagen, napunta si Lily sa isang meat store kung saan natagpuan nito ang butcher na wala ng buhay. At nang makita ang eksena, nagsimulang masuka ang dalaga at iniluwa ang kanyang hapunan. At habang nasa tindahan, narinig ni Lily ang cellphone at napagtanto na nasa bulsa ito ng lalaki sa sahig. At matapos natanggihan ang tawag, tinawagan ng babae si Daniel at binalaan siya na ang pulis ay tatapusin ang mga aso sa umaga at sinabing kailangan nitong makita si Hagen. Desperado, sinabi ng lalaki na mayroon itong curfew at tinanong ang kanyang anak kung nasaan ito, ngunit hindi sumagot si Lily at ibinaba ang tawag. Nang biglang narinig ng dalaga ang isang tahol at nagsimulang hanapin ito at nakita ang puting aso. At sa kabilang panig ng lungsod, tumakbo ang mga aso sa tunnel kung saan ilang sasakyan ang hamarang sa daan. At gamit ang mga nakakamatay na bala, sinimulan ng mga pulis na bumaril sa mga aso na nagpatuloy na tumakbo sa kanila. At dahil napagtanto na mauubos sila, tinalikuran ni Hagen ang grupo at nagsimulang tumakbo sa kabilang direksyon. Samantala si Ivan ay nanonood ng balita nang magpas siya itong pumunta sa banyo at habang abala ito, nagsimula siyang palibutan ng mga aso at naghanda para sa isang pag-atake. Nang lumapit ang lalaki sa ref, nagsimulang lumitaw ang mga aso at kinuha ni Ivan ang isang kutsilyo upang ipagtanggol ang kanyang sarili. At bago pa ito may gawin lahat ng hayop, ay sumugod sa kanya at kinatay siya nang hindi binigyan ng pagkakataon na makalaban. At mula sa tindahan, nagsimulang gabayan ng puting aso si Lily patungo kay Hagen nang makasalubong nila ang isang animal control van. At sa oras na makita nito ang sasakyan, huminto ang babae at sinigawan ang aso upang magtago, ngunit hindi ito naiintindihan ng aso at nagpatuloy sa pagtakbo. At sa walang pag-aalinlangan, kinuha ng empleyado ang isang rifle at pinaputukan ang aso at pinatumba ito at tinapos sa pangalawang putok sa lalong madaling panahon. At sa apartment, ang babaeng tumuligsa kay Hagen ay hinahanap si Daniel nang marinig nito ang isang ungol. Samantala dumating si Lily sa lugar sa paghahanap sa kanyang ama at nakita ang katawan ng babae na wala ng buhay na mas lalong ikinagulat nito. At dahil hindi na alam ang gagawin, nagsimulang umiyak ang babae nang makita nito ang susi ng kanyang ama. At sa pag-aakalang makikita niya ito sa trabaho, pumunta si Lily sa lugar at nagsimulang hanapin si Daniel at nakita ito sa balkonahe. At dahil nakahinga ng maluwag, nang makita ito, sinabi ni Daniel sa kanyang anak na pumunta sa pinto at bubuksan niya ito. Ngunit sa sandaling nawala si Lily sa paningin niya, lumitaw si Hagen at ang iba pang aso sa pintuan na ikinataranta ng lalaki. At upang iligtas ang kanyang anak, hiniling ni Daniel ang card ng isa pang empleyado at nagmadali sa entrance ng katayan at kumuha ng kutsilyo pati na ang gas cylinder upang ipagtanggol ang kanyang anak. At sa labas pumunta si Lily kung saan sinabi ng kanyang ama nang marinig nito ang isang tahol sa kanyang likuran. At nang lumingon nito, nakita ng babae si Hagen at sinubukan na kausapin siya, ngunit tila hindi siya nakilala ng aso at nagsimulang lumapit sa kanya. At dahil natakot, naghagis si Lily ng isang kahoy upang kunin ang atensyon ni Hagen, ngunit hindi ito gumana at nagsimula itong tumahol at tinawag ang natitirang bahagi ng kanyang grupo. At nang makita ang iba pang aso, tumakbo si Lily sa lagusan habang hinahabol ng mga hayop. At nang marinig ang tahol sa labas, nawala ng pag-asa si Daniel at sinubukan na e-swipe ang kanyang access card para makalabas, ngunit sa ilang kadahilanan hindi ito gumana at nakulong sa loob. At nang mock-order, huminto si Lily sa pagtakbo at nakaharap si Hagen na nagsimulang magalit, at dahil nalilito, tinanong ng dalaga kung ano ang ginagawa niya at sinubukan na pakalmahin ito, ngunit sa mga oras na magtatagumpay na ito, lumitaw si Daniel dala ang isang flamethrower upang takutin ang mga aso papalayo na mas lalong ikinagalit ng mga hayop. At desperado, hiniling ni Lily sa kanyang ama na huminto, ngunit hindi nakinig ang lalaki at nagpasya si Lily na patugtugin ang kanyang trumpeta. At nang marinig ang tunog ng instrumento, tila naalala ni Hagen kung sino siya at sa wakas ay huminahon at humiga sa harap ni Lily kasama ang iba pang aso. At matapos na humiga ang lahat, huminto ang dalaga at ginawa nito ang kaparehong bagay kaharap si Hagen at nakatingin sa kanya. At sa mga sandaling yun, lumitaw ang iba pang empleyado ng slaughterhouse at nagtanong kung dapat silang tumawag ng pulis, ngunit sinabi ni Daniel na dapat silang maghintay at humiga sa tabi ng kanyang anak at nakuha ang tiwala ng mga hayop. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.